Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Kay Pangulong Bongbong Marcos. So ito po at panoorin ho natin. May ipinaabot na mensahe si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. In this coming election, I hope that the President, kung marinig niya ako, bigyan na lang tayo ng, sabi ko, a fair shake of patas ng anlaban. Wala lang, he will not allow, kagaya ko noon, nung prangka-prangka ako sa mga taong tayo, na huwag kayong pumasok sa takutan, huwag kayong subayan. Sinabi yan ng dating Pangulo sa National Coordination Meeting ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban sa Davao City. Mahigit isang linggo bago ang simula ng pangangampanya para sa eleksyon 2025. Dinaluhan ng mga senatorial aspirant ng partido ang naturang pagtitipon. Wala pang pahayag ang Pangulo kaugnay sa sinabi ni Duterte. Yung kay ano nga yung kay tawag dito, yung kay Dan Fernandez nga paanong napakaganda naman ng mensahe ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? Ni Pangulong Duterte. Ang ano lang dito, ang isa sa mga maliwanag dito kung nagkakaleche-leche nga ultimong budget sa Pilipinas na hindi natin alam kung saan napupunta, asahan na natin na medyo may kababalagang mangyari sa eleksyon. Kung yung ano nga, hindi niya nga may paliwanag, hindi niya magawa ng paraan, yan pa kaya. Isa yan sa pinaka-problema dito sa Pilipinas. Napanood niyo ba yung video ko kay Dan Fernandez na namimigay siya ng pera? Sabi niya ay galing daw sa bulsa niya. Saan ka ba nakakita isang congressman na sumasahod ng 250k per month namimigay ng pera sa mga butante niya? Gago! Diba? Doon pala mapapaisip ka na paano mo nagagawa yun? Minamagic mo yung pera. Like may isa ka ba, may lahi ka bang salamangka? Salamangkero na magicin mo yung pera para dumami? Pero alam nyo, sana. Huwag pa rin tayo mawalan ng pag-asa kahit wala tayong pag-asa. Sana nga na maging patas ang eleksyon. Kung makikita nga natin ngayon sa social media, ang daming fake news. Yung nangingibabaw daw si ganito, nangingibabaw daw si ganyan. At lahat makikita mo, kasiraan kay Bongo, kasiraan kay Senator Bato de la Rosa, sa lahat ng mga partido ng mga Duterte, puro kasiraan ng halos nakikita sa mga social media platform. So hindi naman lahat, meron talaga na, pero mas marami yung fake news kasi nga, marami naman silang pondo pang bayad sa mga nagpapalaganap ng fake news.
So doon pa lang isa sa isa ng halimbawa ho yun na medyo talagang tsaka noon pa man alam nyo, nung panahon lang talaga ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, doon tayo nakakita ng eleksyon na wala talagang naging dayaan nung naging Pangulo na si PRRD. Tignan nyo naman, di ba? Full blush yung boto. Oo, yung iba nga daw, katulad nung sinasabi ni Attorney Glenn Chong, na hinabol nga lang daw ni Lisa Araneta Marcos yung boto para hindi naman daw nakakahiya kay Marcos. Sabihin mo ba naman, mas mataas ang boto ng vice presidente kaysa sa presidente. So medyo talagang tagilid nga naman yun. Sana nga magkatotoo nga yan, no? Magkatotoo nga na maging patas ang laban ng eleksyon. Samantalang panoorin ho natin itong sinabi ng isang congressman, the Young Gunners. The Young Gunners, impeachment complaint versus BP Sara Duterte hindi tatalikuran ng mga kongresista. Sige lang. Hindi naman kami yung nasisira, kayo naman. Hindi naman kami yung nasisira, kayo naman So push lang. Ito, panoorin ho natin sasabihin ni One Rider Fartily sa Gutierrez. Katabi niya pa rito si Zamora. Okay, play. But we will not shy away from our constitutional duty. If it is endorsed, ako personally, I will be attending that committee as a member of Committee of Justice, and I'd like to see that through. 2 buwan nang nakatenga sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco ang unang 2 impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng paggastos nito ng confidential funds. Kaya naman ngayong araw ng Biyernes, January 31, kinalampag na ng endorsers at complainants ang Kamara sa pamamagitan ng kabi-kabilang kilos protesta. Pero ayon sa mga kongresista, hindi nila tatalikuran ang mandatong aksyonan ang impeachment complaints. Ito ay oras na mai-transmit na sa tanggapan ni Speaker Martin Romualdez at mai-refer sa House Committee on Justice. Kating-kating na yan, no? Kating-kating na yan, no? Ano mo yung uso, haba, oh? Gago! Kating-kating na maging presidente, ano? Uy, ako'y minapanaginipan. Ito na naman tayo. Ako'y minapanaginipan na kapag natuluyan na nga daw i-impeach si BP Sara Duterte at naging Vice President ni Marcos etong si Romualdez, para daw parang sa panaginip ko, parang may mangyayaring sundutan. Parang may mangyayaring ikakagimbal ng buong Pilipinas. Na parang si Romualdez ang magiging presidente na at maitatalaga niya na ang pagiging prime minister. Yun ay panaginip lamang. Panaginip lamang ho yun, ha? Wala ang katotohanan yun, isa'y panaginip lamang. Pero alam naman natin kating-kating na to Alam natin kating-kating na to si Romualdez gusto na maging vice president ito. Gusto nang maging presidente niyan. Alam ko naman kasi, isipin nyo maigi, mahaba pa ang, tumatakbo sila sa dalawang plano. Plan A and Plan B. Na Plan A, pahabain ng issue ng AJK, confidential fund, impeachment, complaint, Office of the Vice President Budget. Gusto pa nilang pahabain yan hanggat hindi pa nila na uubos ang kaban ng bayan. Ngayon, Plan B, pag natapos na yung ganun nga, bigla na susulpot tong na para palitan ng bilang Vice President si BP Sara Duterte. So, hindi natin alam kung may papasa na sa Senate yan. Kaya nga, gahul ho lahat ngayon. Ito nga, di ba? Nung nakaraan, may nakapagsabi po sa atin na isa sa mga congressman
ang nakaipon daw di umano ng 100 billion para gamitin sa pangangampanya ng mga senator. So yung sabi-sabi lang naman yun. Wala pa rin kasiguraduhan. Pero ang nakakapagtaka ho dito, kasi ito nga yun, ito yung totoo. Na talagang gusto nga ng Administrasyong Marcos na puro bataan nila yung makapasok. Para may mas lakas sila, mas may kakayahan sila na ipa-impeach etong si VP Sara Duterte. So kung pagtutugmain mo yung sinabi ko na yun at yung about doon sa naipon na 100 billion para sa pangangandidato ng mga ng mga hawak ng administrasyong mga politiko na makapasok sa pagiging senator, may konting katotohanan. No? Talagang medyo nakakatakot lang. Kasi nga ang parang ang lumalabas dito parang dadaanin nila ang taong bayan sa pera. So biling ko boto mo, babayaran kita. February mo 100 billion ay naku, ang laking pera na nun. Diba? Sabihin na nating dosing senator na pabor sa kung makapasok lahat yun kayang-kayang buhatin ng 100 billion yun. Diba? So yun ng ayan natin, may Diyos naman na nakakalam may Diyos na magtatalaga. Kung kahit anong pandaraya mo, kung ayaw niya, hindi mangyari yan. So tuloy natin. I don't think the Congress will shy away from its constitutional duty. I don't think I've heard any member who would say no to it if it were to already be endorsed to that committee. To be honest, whether you're in favor or against the impeachment, Congress really has to act upon an impeachment complaint. So at the end of the day, we'll really check the merits of the case. Titimbangin namin, so to speak. Gayunman, aminado ang ilang mambabatas, malaking hamon ngayon para sa Kongreso ang panahon. Ito ay lalo na't marami rin sa mga kongresista at senador ang abala na para sa paparating na midterm elections. It's not just a matter of impeaching a certain official. It's also assuring a conviction in the Senate. That's a different thing. So I think kailangan din natin makita yon. The Senate also most of them will be focused campaigning, in the coming days. So that would also be a challenge. Hanggang sa kasalukuyan, wala pa ring tugon si House Secretary General Velasco sa mga tanong ng media tungkol sa kahihinatnan ng mga impeachment complaint na nakabinbin sa kanyang tanggapan. Hanggang February 7, 2025 na lang ang sesyon ng Kongreso bago muling mag-break para sa paparating na eleksyon at muling magre-resume sa June 2, 2025. Focus Secretary General Velasco. Stress na si Dilimo. Sabi niya, asan na si Junel? Ay. Gago! Junel! Grabe, no? Yung mga anti-Duterte talaga, isang muka. Itong congressman na to, hindi ko alam kung attorney ba yan, isa sa mga nagpapa-impeach kay Sara Duterte. Halatang alam mo yun, hindi nila talaga naisip yun na ipapa-impeach mo ang isang vice-presidente dahil galit ka lang sa kanya. Kasi halimbawa, may isang grupo na lumabas, hindi niya kakampi ang Marcos, hindi niya kakampi ang Duterte. Biglang gusto niyang i-impeach dahil may nakikita siyang pangit sa ganito ganyan. Halimbawa, pangit si Marcos. Halimbawa, pangit yung ginagawa ni Marcos. Ganun. So yun, medyo may parang konting kapanipaniwala. Pero yung tipong ganito nila De Lima, nila Trillanes, diba? Matagal nang may galit sa mga Duterte yan . So ibig sabihin, kaya lang nila gustong ipa-impeach si VP Sara, dahil sa kagustuhan lamang nila. Hindi kagustuhan ng ibang tao. Stress na, kawawa naman. Kawawa naman, parang hindi na natutulog no? Wala, alam naman natin na naggagamitan lamang sila, no? So eto na nga, ito yung, mamaya na pala to.
Siguro mamaya na yan. Ito, unahin muna natin tong kay... ito maganda to. Yan. Panoorin natin tong sagutan or pagsupalpal ni Senator Bato de la Rosa kay Franz Castro Lipad. Pakinggan. Issue ayon sa Quadcom ng Kamara, may sapat na basihan para kasuhan si dating Pangulong Duterte dahil sa di manoy crimes against humanity sa kanyang drug war. Pero sabi ng kanyang mga kaalyado, politically motivated ang rekomendasyon ng Quadcom. Ang tanong ng bayan, dapat bang sampahan ng kaso si dating Pangulong Duterte o hindi? Hindi. Okay, so tignan natin yung mga bumoto, yes or no. Itaas na po ninyo. O eto, ang mga nag-yes, Castro, syempre. Mga kaliwa, Di Guzman, syempre. Espiritu, syempre. Arellano, syempre. Casino, syempre. Ramos, syempre. Mendoza, syempre. At ito naman yung mga si Bondoc, Rodriguez, De La Rosa, Kerubin, and Martinez. So play Ang natin. inyong mga boto, yes or no? Ayan, daming yes, daming kupal, Gago! Sorry. Wala, ang daming kupal lang. At ang mga sasalang para pagdebatihan ang isyong ito, Sino? si Representative Ayan, Castro na Gondo naman na Franz Castro dito, Dinaan ka pa ng make-up, Okay lang burol. Ay, sorry. Joke lang. Umidyante nga, di ba? pabor sa panukala. Conditional naman ang tugon ni Senator. Dapat lang kasuhan. Ito na. Oh, grabe. Yung kapal ng makeup. Gago! Wala man lang napili si Castro na damit. Panglibing na to, Gago! Di ba? Hindi ito, yung suot ni Castro, halos babae, lalaki lang susuot niyan. Hindi man lang para katuloy naging puppet, parang naging puppet tuloy si Castro. Hindi man lang bumili ng maayos-ayos na damit na bukas yung dito. So parang pinatong lang yung ulo niya. Okay, ito yung sabi ni Castro, pakinggan. Dapat lang kasuhan si dating Presidente Duterte. Bakit? At long overdue na ito. No. Pati yung mga kasapakat niya at nag-utos sa pagpatay sa war on drugs. Libo-libo ang pinapatay ni Duterte, pero wala pang napapanagot. Kaya kailangan talaga ng hustisya ng ating mga mamamayan. Sinasabi natin dito na dapat ay yung kaso na ito ay matagal na, pati na rin. Ayan na, sinabi niya. So, eto na yung bawi ni Bato. So, bago muna doon, dito, Franz Castro, kung ako lang kadebate niya, paano mo nasabi na libo-libo ang ipinapatay? Kasi iba yung pag sinabi mong ipinapatay, ibig sabihin, inutos. At asan yung ebidensya na yun? Na inutos or ipinapatay or namatay or pinatay ni Duterte. So wala, di ba? So dapat may kaso yun. Pero may kaso ba kay PRRD? Wala naman. So ito yung sagot ni Senator Bato. Siguro. Siguro lang pala Hindi wala ka pala kasiguraduhan. Senator De La Rosa. Sagot ko dyan is conditional, no? Hybrid. Pwedeng yes, pwedeng no. Yes in the sense na nobody is above the law. Kapag mayroon siyang nagawang kasalanan, kasuhan natin. Tama, yun. Ito yung kinaganda rito kay Bato. Totoo naman yun Kung merong nagawang kasalanan si dating Pangulong or si Pangulong Duterte, karapat dapat siya. Kasi natin yun batas natin yun. Kailangan niyang harapin yun. At noon pa man, sinasabi na ni dating Pangulo na alam niya naman na maraming magkakaso sa kanya pagtapos ng termino niya. Di ba, biro niya pa nga nun, magkatabi dapat sila ng selda ni De Lima. Alam ni PRRD yun.
Pero ang tanong kasi dito, may karapatan bang kasuhan? May karapat dapat bang kasuhan si dating Pangulo? So ang ganda ng pasok dito ni Senator Bato ha. Pero kung wala naman siya nagawang kasalanan, huwag mo siyang kasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. Because guilt is personal. Huwag po nating ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ni Ninja Caps. Kaya po, after 3 years, nagtapusan sa Pangulo, walang kaso. Meron ho naman... Ito naman ang pain ni Senator Bato. Alam nyo, yung sinabi ni Senator Bato, is pain yun kay Franz Castro na hindi niya agad natunugan. Bobo eh. Gago! Wala, tulunggis eh. So eto, tingnan niya ang sagot ni Castro. Pasok! Kayo ngayong 15 seconds para mag-react po kay Senator De La Rosa. So mismong siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng mga policy na ito? Siya rin. At nag-cause ng pagpatay. Maging si Senator Duterte, Senator Bato ay dapat kasuhan. Ma'am. Yan na, eto na. E di kumagat siya sa pain ni Senator Bato. Eto na ngayon yung pinaka-reverse ni Senator Bato. Pakinggi. Tangina, wow dito, walkout ako eh. Ngayon ha, magdugtungin natin lahat ng sinabi ni Castro. Gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Gago! Sapol! Sapol sa panga. Napangiti na lang siya. Sabi niya, oo nga pala, no? Sabi niya, oo nga pala. May kaso nga pala ako. Oo nga pala, convicted nga pala ako. Naisampa nga pala yun sa korte. Hinatulan ako ng korte na convicted ako. Gago! Nakalimutan ko. Halitin natin konti. Masarap pakinggan eh. Ayan. Hindi po kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Yun nga, ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porque congresswoman ka, hindi ka nakulong. Yun, no? Gago! Sakit nun. Porque congresswoman ka, hindi ka nakulong. Diba? Tapos, eto diba? Sinabi ni Franz Castro na dapat kasuhan si Senator Bato at etong si Pangulong Duterte dahil inamin daw ni Pangulong Duterte na pumatay siya. So dito nagkaleche-leche ang utak ni Castro. Pakinggan niyo. Sila pag yung mga ordinaryong tao, kulong kaagad. Kung ito po ay nasa Kongreso, ay out of order po dahil wala siya sa tanong. No? Wala siya sa tanong. Debate yan eh. Nakakaintindi ka ba ng debate? Okay, play. Nag-loading ang utak. Ang putang ina. Gago! Wala na. Nagkagulo-gulo na utak ni Castro. Ulitin natin. At ang ginawa po natin na pagre-rescue, tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na kaso. So kung sino mang mga teachers gagawin yon, no, yung ipagtanggol at sagipin yung ating mga teachers at mga estudyante. So tingin ko po ay walang mali doon sa ginawa po natin doon sa kaso. Wow! Walang mali pero hinatulang kang guilty, hinatulang kang convicted. Gago! Walang mali doon. So ibig sabihin mas tama ka kaysa sa batas. Mas tama ka sa Supreme Court. So ibig sabihin mas kailangan ka namin paniwalaan kaysa sa korte, ganon. Mas magaling na pala si Franz Castro kaysa sa korte niya.
Now, Senator De La Rosa, may pagkakataon ho kayo na magtanong o mag-react pa rin sa posisyon po ni Representative Castro. 15 seconds po. Ano pong riskyo na pinagsasabi niya? Na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya ang mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Walang riskyo nangyari doon. In fact, konbiktado ka sa kaso eh. Gago! Utang na, durog na durog dito si Castro. Senator Bato, masyado mo naman dinurog. Durog na nga, dinurog mo pa. Parang malulusaw na si Castro sa kinakatayuan niya. Hindi totoo naman eh. Bakit nagkakaso si Castro ng convicted child abuser? Child abuse. Eh kasi nga, reklamo ng mga parents yun. Reklamo ng mga parents yun na kinuha niya itong mga batang to. Tsaka paano masasabing rescue ano, may baha? May sunog? Tsaka rescue dapat ano yan? DHWD ang ano dyan, ang may kapangyarihan para gawin nila yun. Kung sakali mang minamaltrato yung mga bata ng kanilang mga magulang, DHWD yun. Hindi ikaw. Tapos saan mo dadalhin? Sa bukid? Sa bundok? Diba? Yun yung hirap dyan eh. Puro kakudaan na kasuhan. Eh ikaw nga may kaso, ba't nakalaya ka? There was no rescue. Well, yung sinasabi naman po ng mga magulang na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito. Anong gawa-gawa? Eh, convicted ka nga. Gago! Tanga. Ano gawa-gawa yun? Convicted ka nga, Franz. Ito naman to, ginagawa mong tanga ka eh. Gago! Itong mga magulang na ito. So kung titignan natin yung mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata doon sa Lumad School, ay talagang nangihinayang sila doon sa pagsasara ng mga eskwelahan ng mga lumad. Dahil alam naman natin, kulang talaga no, sa serbisyong pang-edukasyon ang mga lumad. So talagang sila ay hinayang na hinayang at sinisisi ang gobyerno. Wow! Gago! Wala na, layo na ng sagot niya. Naging Don Solueta na. Paano sasabihin gawa-gawa lang eh, nakasuhan ka nga. Convicted ka nga eh. Tarantado ang puto. Convicted ka nga eh. Paano sasabihin mong gawa-gawa lang na yan? Gawa-gawa lang yung mga nanay. No? Sira ulo. Si Franz Castro talaga, no? Sino to? Ay. Walang na. Ano naman to? Sino naman to? Si Trililing. Ito yung asawa ni Franz. Ay. So, ano sabi na naman itong asong ulol na to? Wala pa akong nakikita na pro Sara rally na lumagpas ng 3K. Dito sa NCR, hindi pwede ibilang ang INC rally kasi sabi nila ito ay support kay BBM. Tanga. Matandami yung tanga. Gago! Ba't napagsama-sama kayo ni Marcos? Ang galing nyo talaga mga hinayupak kayo. Galing din ni Marcos sa pagsama-sama niya itong mga hype na ito eh. Tulong. So eto na, pag-uusapan na ho natin yung video na kung saan ay ito po yung isa sa mga kinakatakutan na mangyari nito. Katulad niyan, nila Terililing, nila Castro, lalong-lalo na ng administrasyong Marcos. So eto na po, panoorin po natin. Seryosong pinag-iisipan daw ni Vice President Sara Duterte na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Sinabi yan ng bises sa kanyang News 5 exclusive interview. Nasa frontline ng balitang yan, ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Sa unang pagkakataon ngayong taon, eksklusibong humarap sa News 5 si Vice President Sara Duterte matapos ang kanyang dinaluhang private event sa Panabo City, Davao del Norte kaninang umaga. Pero si VP Sara,
tila ilag sa isyu ng isinusulong na impeachment laban sa kanya. Tulong mo na sa bayan yan. Pag nagsalita ako, makakatulo ang bayan. Pero sa tanong kung tatakbo ba siya sa pagkapangulo sa 2028, I'm seriously considering running in the 2028 presidential elections dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin, dapat baguhin, kailangan maging competitive tayo sa mga kapitbahay natin dito sa ating region at hindi lang sa region kundi sa buong mundo. Bagamat hindi makapagbibigay ng medical at burial assistance ang OVP dahil sa budget cut, tuloy naman daw ang iba pa nilang proyekto kahit pa may ilang OVP satellite offices ang nagsara. Meron sa kanila ang mga lumipat ng opisina dahil meron kaming budget cut sa lease allowed para sa isang lugar. Yung mga iba na hindi pasok sa limit namin sa pagbayad ng upa ay lumipat ng mga offices. Sa kabila ng budget cuts, patuloy pa rin daw ang Office of the Vice President sa kanilang trabaho. Nagpaabot na rin daw si VP Sara ng mensahe sa mga bagong leader ng Amerika, particular sa kanyang counterpart na si US Vice President J.D. Vance bilang bahagi ng pagpapalakas ng diplomatic ties ng dalawang bansa. Sa huli, sinabi ni VP Sara na imbis na politika, sana raw ay mas pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang mas marami pang problema. Napakalaki ng problema natin sa bayan, mahal ang presyo ng bigas, mahal ang presyo ng pagkain, patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin. Yun ang una nating tutukan dahil yun din ang unang pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya magkaisa, magmahalan. Nagbabalik. No, diba? Ang ganda. Pero in fairness paganda ng paganda si VP Sara. Yung isa, paluma ng paluma. Gago! Sorry. Hindi, ito alam nyo, ilang beses na sinabi ni VP Sara na stop na muna. Tama na muna ang politika. Kasi nga malayo pa ang 2028 election. Alam nyo, itong sinabi ni VP Sara Duterte, hindi ito hudyat ng pag-atras. Ito ay kaya niya to sinasabi na pag-isipan or pinag-iisipan ko pa. Alam nyo, napakagandang halimbawa ho nun. Dahil ang pagiging presidente ho ng isang Pilipinas or pagiging leader ng isang bansa ay hindi ho biro yan. Tingnan nyo yung leader natin ngayon, bangag. Ay, sorry. Tingnan yung leader natin ngayon, walang kwenta. Kasi nga, ang nasa utak lang, gusto kong maging presidente, yun lang. Pero wala sa utak niyang gusto kong maging presidente para mapaglingkod sa bayan. At pinag-iisipan nga ni VP Sara Duterte na kung handa na ba talaga siya. Dahil nga, di ba, ultimong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi niya rin alam at hindi niya rin gusto na tumakbong presidente ito si VP Sara dahil nga, ultimo siya ay nahirapan din talaga nung panahon na naging presidente siya. Hindi talaga biro ang trabaho ng isang presidente. Yung presidente ngayon medyo sarap buhay. Rich kid Bago! Rich kid kaya ganun Hindi itong sinasabi ni VP Sara na to, hindi po ito isang hudyat na or isang na pag-atraso. Alam niyo, napakaganda ho nun na talagang mas maganda rin yun na pinaghahandaan ng gusto. Kasi una, bukod sa wala na talagang pera ang kaban ng bayan pag naging presidente na si VP Sara, dahil nga uubusin na ng administrasyong Marcos yan. At obvious naman, tingnan nyo lang sa Bicam scandal, di ba? So, napakaganda ho nun na talagang hindi ka yung tipong hindi basta-basta naman kasi talaga ang pagiging presidente. Hindi porket gusto mo lang maging presidente dahil gusto mong yumaman, go ka na agad. Alam nyo, maraming kailangan pa pag-aralan katulad niyan. Lahat ng katanungan kay Marcos, wala siyang alam. Ultimong bagyo. May mga nabagyuhan sa Bicol, saan mang lugar dito sa Pilipinas, hindi niya alam kung paano tulungan. Kasi nga hindi pinag-aaralan at hindi pinag-isipan. So, etong sinabi ni VP Sara ay hindi ito pag-atras. Ito po ay nagsisimbolo na talagang may magiging magandang kakahinatnan na naman ang Pilipinas sa darating na 2028
2028 presidential election. So medyo magtitiis pa tayo ng ilang taon. Baka pagdating na yun, butot balat na tayo. Dahil nga sa hirap ng buhay ngayon at sa mahal ng bilihin, sana ay medyo kumapit lang tayo ng mahigpit. Baka maging walking dead na tayo, no? Pagdating ng 2028 election kasi ubos na yung pera ng parang magiging Africa na tayo. Sobrang hirap ng bansa natin. Baon na sa utang Bali-balita nga ngayon na may nauutang na naman itong Office of the President. Anak ng teteng, utang ng utang. Tapos wala naman napapakinabangan ng mga Pilipino. Kaya itong na to, alam niyo ito rin yung isa sa pinaka hinahadlangan ng mga anti-Duterte na wag mangyari, syempre. Obvious naman ngayon, di ba? Pero ika nga ni BP Sara, malayo pa ang 2028 election at sana magtrabaho muna tayo, magserbisyo at yun talagang isa sa pinaka malaking talagang dapat pag-anuhan ng presidente ay yung